totoo ba ito? Guys, panoodin nyo rin. Yan. Totoo kaya ito? Isang araw noong 1947, may isang flying object ang bumagsak sa Roswell, New Mexico. At sa kalaunan nakilala ito bilang sa tawag na Roswell Incident. At sa insidenteng ito na imbento o dito nagsimula ang salitang Gray o GREY na nangangahulugang alien o UFO. Kontra dito ang mga Mga alien. Yan. US military, pati na ang US government. Anya hindi totoong alien ang bumagsak sa New Mexico. Pero nakapagtatakalan talaga dito, itinago nila ang mga detalye sa nangyaring insidente. Kaya naman dahil dito, naglipa na ang mga haka-haka tungkol sa Roswell incident mapahanggang sa ngayon. At naniniwala rin ng iba pang mga tao na kaya ito itinago ng US dahil na-interview at nakuha nila ang teknolohiyang ginagamit ng mga alien at in-apply nila ito sa kanilang teknolohiya. At sa katunayan, merong librong lumabas na naglalaman ng interview record sa isang alien na nakasurvive sa Roswell incident. At ang interviewing ito ay sinagawa ng US military. At bagamat sinasabi ng iba na hindi ito totoo, ay kapag nabasa mo ang mismong mga sinabi ng alien sa interview tungkol sa kahihinatnan ng mundo at mga tao, ay pupukaw talaga ito ng atensyon mo. So paano nag-leak ang interview record na ito? Noong 2007, may package ang dumating sa bahay ni Lawrence Spencer, isang science fiction author sa Ireland. Ang sender ng package ay si Matilda McLeroy at ang laman ng package ay mga letter at mga manuscript. Nakasaad sa letter, Dear Mr. Spencer. Ang impormasyon na hinahanap mo ay nakapaloob sa mga manuscript. Simula pa 1947 ay namuhay ako sa sama ng loob. Yan guys, paki-comment kung totoo ba ito. Dahil sinabihan nila ako na wag ko itong ipagsasabi kahit kanino. Dahil pag nalaman ito ng mga tao ay magpapanik sila at mababahala ng husto. Pero sa isip ko, dahil sa mga impormasyon na ito, magagawa kong protektahan ng sangkatauhan. At ng iba pang mga nakakaalam ng sikretong impormasyon na ito ay wala na at ang iba naman ay di na makontak. Ngayon sa edad ko ngayon na 83, ay nagpasya akong tapusin na ang buhay ko bago ko ipadala sa iyo ang sulat na ito. 60 years ko itong itinago at hindi ko naman ito madadala sa hukay. May karapatan ang mga taong malaman ito. At matapos basahin ni Spencer ang sulat ay naalala niya si Matilda. Si Spencer ay matagal lang gustong-gustong bulat-latin ng katotohanan noon sa Roswell incident. At 10 taon bago dumating ang package sa kanyang bahay, year 1997, ay napatunayan talaga niyang may isang extraterrestrial ang nakaligtas sa Roswell incident. Kaya naman para suportahan ng kanyang paniniwalang ito ay naghanap siya ng mga taong nakasaksi at mga taong nakausap mismo ng nakaligtas na alien. At hanggang sa nahanap niya nga si Matilda. Piniliwanag ni Spencer ang kanyang investigasyon kay Matilda. At sinabi ni Matilda na nagtatrabaho nga siya sa Walker Air Force Base sa New Mexico nang naganap ang Roswell incident. At bukod doon wala nang siniwalat pang impormasyon si Matilda. Kaya naman nagulat siya ng taong 2007 ay nagpadala si Matilda ng sulat sa kanya. Kaya naman ang ginawa niya, hinanap niya ang address at contact number na nakasulat sa package. Tinawagan niya ang numero at landlady ang nakasagot. At ayon sa landlady, si Matilda at ang asawa nito ay namatay ng ilang linggo nang nakakalipas dahil sa euthanasia. Dagdag ko lang ang euthanasia, ito yung mercy killing sa isang pasyente. Mabalik tayo. Dahil dito naunawaan na ni Spencer ang kahulugan kung bakit nga ito ginawa ni Matilda. Ngayon ang manuscript na pinadala sa kanya ay naglalaman ng magkahalong handwritten at printed text gamit ang lumang printer. Ang nilalaman ng manuscript ay panay mga tungkol sa communication record ng Score natin guys, mababaw kasi. sa mga planeta para sa domain civilization. At ang Earth ay nasasakupan namin.
huling binisita ni Earl ang Earth 8,000 years ago. At sa katunayan, bago pa namin pamahalaan ng Earth, ay pinamamahalaan muna ito ng ibang civilization. Sinabi rin ni Earl ng ibang civilization na ito sa English. At ang sabi niya, ito ang The Old Empire. Ang domain at ang Old Empire ay matagal nang naglalaban. Nakuha lang ng domain ng Earth sa Old Empire dahil sa isang gera. Dagdag pa nga niya, ang katawan ko noon na hindi ganito. Ang katawan ko dati ay shell. Ang kanilang consciousness o kaluluwa ay hindi lang sa katawan na bubuhay, kundi pwede rin itong Ganun pa man, di basta-basta masisira ng domain ng device ng Old Empire sa Earth. At kung maalala ang sinabi niya, 8,000 years ago pumunta siya sa Earth. Ito ang mga panahon Medyo mahaba guys. Yan, mas forward ko muna. Ito kaya ito. Okay, comment na lang guys. nakasagsagan ng digmaan ng domain at Old Empire. At dahil sa may digmaan na ito, may mga ilang domain ng kaluluwa ang natrap sa Earth. Kaya naman ang huli niyang Nurukan pa siya ng truth serum para magsabi talaga siya ng totoo. At napatunayan ayon sa investigasyon na hindi nagsisinungaling si Matilda. Kaya naman after nito, pinag-resign na lang siya at binayaran siya ng malaki at dumagda siya sa kontrata na hindi niya sasabihin ng lahat-lahat ng mga nakita niyang ito. Ito'y mind-blowing na kwento dahil tumugma lahat ng mga sinalaysay ni Earl sa maraming historical events. Ngayon ikaw, anong say mo dito? Para sa akin kasi, ang author ng librong ito ay patuloy na sinasabi na science fiction lang daw ang mga